Hi everyone! Good afternoon! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, possible nga ba talaga sila ang matira sa huli? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Grand International pa rin tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na dahil papunta na nga tayo dun sa exciting moment ng competition. Pero syempre, maraming event na talagang nakita natin na ang mga kandidata ay kanya-kanyang eksena, nakipagbakbakan ng bonggang-bongga, nakipagbardagulan, but sa bawat event or sa bawat eksena ng Miss Grand International, may nag-shine na kandidata. So kung babalikan natin sa kanilang welcome ceremony, isa sa mga nag-shine doon, syempre, si Miss Myanmar. Iba ang eksena ni Miss Myanmar. Ando doon din si Miss Colombia na talaga naman, oh my God, marami talagang nagsasabi na ko, si Colombia, iba ang ipinapakita. And then, nandyan din syempre si Puerto Rico na napansin natin yung beauty niya na nag-shine like a diamond star. Si Netherlands, nakakaiba din talaga ang peg na ipinakita sa competition. Dominican Republic na talagang masasabi ko rin, oh my God, si Dominican Republic ha, medyo nakakatakot. At plus si Uzbekistan na talagang magugulat ka rin sa styling niya, sa beauty na meron siya. Pero syempre, hindi din naman dito umikot talaga ang bola sa kanila. Kumbaga may mga talagang masasabi mo na umuusbong na kandidata. Sa arrival, nandiyan na nagpakitang gilas talaga ang ating pambato na si Nikki De Mora na, oh my God, sa kanyang Vietnam costume na nagustuhan ng mga Vietnamese dahil iba ang orahan na ipinakita ni Nikki De Mora noong time na yon. Plus, nandoon din yung sassing ceremony na binatikos siya ng mga Pilipino kasi nga, di ba, yung outfit nga niya ay hindi gandaw kaganda. Pero sa bagamat, nakita pa rin natin talaga yung beauty na meron talaga itong si Nikki De Mora dito sa competition na to. So, sari-sari, iba-ibang klase. So, may mga umi-eksena din si Indonesia na talagang nagsa-shine like a diamond star sa bawat eksena niya dito. At masasabi mong consistent. Nandoon naman na nawawala-wala unti-unti ang ningning ni Miss Colombia na nagulat tayo nung simula. Pero ngayon parang mapapansin mo na katulad na rin siya ng ibang kandidata na normal na lang. Si Miss Paraguay na siguro masasabi ko na isa to sa mga dark horse candidates. Andiyan din talaga na nagpapasabog ng todo-todo ang mga black beauty katulad ni Belgium, Nigeria, Angola na grabe din yung tumbling nila. And then of course, si Miss Thailand na parang hindi mo malaman kung ano ba. Bigla ba siyang dito magpapakitang gilas pagdating ng preliminary competition kasi si Thailand unti-unti na rin naman umaangat na rin yung name niya. Pagdating naman sa botohan, syempre hindi pa rin nagpapatalo yung lakas at galing syempre ng mga Asian beauty katulad ni Myanmar, ni Vietnam at dyan din si Indonesia na talaga naman laging nakikipag-unahan. Iba din ang pinapakitang sigla dito ni Miss Czech Republic na hindi rin tumitigil talaga sa pakikipagbakbakan. And then of course, si Brazil. Si Brazil na alam natin na lagi talaga silang nasa top ng Miss Grand International since panyata ng mga previous year. Talagang iba rin ang ipinakitang performance ng Miss Brazil. Pero pagdating dito, medyo hindi mo siya maramdaman ng bonggang-bongga. Hindi ba katulad ng mga Brazilian beauty na ipinadala nila noon na talagang grabe pumapalo. But nandoon din si Miss India na kung mapapansin mo yung beauty na meron siya, medyo kakaiba din. So sari-sari, hindi pare-parehas. So may mga nagagandahan kay United Kingdom, may nagagandahan kay Miss tawag dito, Romania, may nagagandahan kay Miss
Paraguay, kay Peru. Si Peru ngayon ang isa sa mga parang kumabog sa beauty ni Miss Colombia. Kasi di ba si Miss Colombia, napansin mo, lagi siyang nasa top. Tapos ngayon parang unti-unti na siya nawawala kasi umi-eksena nga tong si Peru. And then ganun din si Dominican Republic na medyo tumaas din yung kumpiyansa niya after niyang madulas. And then dumami yung followers. And then ngayon, ayan na, talagang pasabog na. Kumbaga, hindi mo talaga malaman yung laro dito sa Miss Grand International. And then yung ibang pageant page na natutuwa naman ako kasi laging naka-insert sa kanila si Miss Philippines. At ito nga, sa isang pageant page na nakita natin na si Reyna's Grand Slam, number 1 nila doon ay si Peru, number 2 naman si Philippines, at number 3 naman si Venezuela. O di ba kung iisipin mo, talagang napapansin din talaga ng ibang page. O ito ha, Reyna's Grand Slam to. So, ibang page siya. Hindi siya Filipino page. Plus, nandoon din si Netherlands, si Indonesia, si Spain, Czech Republic, at saka si Haiti. O, kung mapapansin mo, ginawa niya lang sa top 15 si Poland, Paraguay, USA, Colombia, Russia, Dominican Republic. Kumbaga kung sino yung mga parang nakikita natin na yung follower talaga ng ay nailagay niya sa baba. Pero sino nga ba talaga ang mag-uuwi ng corona dito ngayong taon na to sa Miss Grand International? Ayan yung hindi pa natin alam. For now, nakikita natin yung mga kandidata na kanya-kanyang eksena, kanya-kanyang galing, kanya-kanyang pasabog. Pero nandoon tayo na nakaabang kasi nga, to be honest, this year, inconsistent talaga yung pinapakita ng mga kandidata kasi merong umuusbong, merong nawawala, meron namang pumapalit, di ba? And then, ito, isa sa mga maiingay na kandidata, sabing ganon, si Philippines at saka si USA. Kung pwede daw ba mag-last to standing sa competition na to, possible ba na talaga si Miss USA at saka si Miss Philippines ang mag-last to standing? To be honest ako, yes, possible na pwedeng mangyari ito. Ito na lang, yung nakaraan ng fashion show sa Vietnam Beauty Fashion Week, para sa akin ha, nag-number 1 sa akin dyan si Miss Philippines. Kasi iba yung ipinakita ni Miss Philippines at talagang sobrang panalo yung galawan niya, in fairness kay Miss Philippines. Maraming mga kandidata na masasabi mo mukhang Reyna, pero si Miss Philippines talagang masasabi ko pasabog nung araw na yon. At lahat naman napansin talaga si Miss Philippines sa kanyang galawan dito sa fashion show na to. At masasabi ko, iba ang charisma, iba ang beauty, iba ang mga ngiti na ibinigay dyan ni Nikki Di Mora. So doon pa lang, talagang sabi ko, may bala pa rin ang pambato ng Pilipinas. Kahit sabihin pa nila na hindi naman ganong kalibre yung kanyang galawan Pero masasabi ko na alam niya kung saan paraan siya lumalaban. Kasi ito kasi si Nikki, laging silent killer ito kung lumaban Kahit naman sa national pageant niya, kung i-base mo yung mga gawa-gawa niya doon na eksena, di ba? Hindi rin naman siya on the top. Kasi sila Herlin Budol talaga ang umi-eksena doon. Pero pagdating ng competition, talagang ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Na-miss ko lang yung looks niya na yung nakita ko noong coronation night. Kahit naman ako talagang nagulat kasi alam niya kung paano siya mag-shine like a diamond star dito sa competition. But tignan natin kung ano yung pasabog na gagawin niya. But ayun nga, doon sa Fashion Week, talagang masasabi ko, Nikki Di Mora nag-shine like a diamond star. Para siyang anghel na nalaglag sa lupa at walang makakapantay sa binigay niyang pretty face ng araw na yon. Kaya para sa akin, number 1 siya doon. And then sa swimsuit round naman, sinabi ko, sa Best Swimsuit Competition rematch, nag-number 1 din sa akin naman ay si Miss USA. Yes! Kung nag-number 1 si Philippines sa Vietnam Fashion Week, number 1 naman si Miss USA dito sa swimsuit competition rematch nila. Kasi mapapansin mo naman, iba din talaga yung ino-offer ni Miss USA. Talagang sabi ko sa iyo, yung energy, yung tawag dito, ganda ng katawan niya, plus nandoon yung confident level niya, talagang pumapalo ng bonggang-bongga ang Miss USA.
At hindi ako magtataka dahil magaling talaga siya sa competition na to, aminin man natin o hindi. Kahit noon yung mga nakaraang fashion show nila, talagang nag-shine like a diamond star pa rin ang eksena ni Miss USA. Pero kung ganda, kung ikukumpara mo yung ganda nila, medyo malayo. Kasi syempre yung ganda naman ni Miss USA, kung papansinin mo, may pagka-mature na ang beauty na meron siya. And then yes, maganda ang katawan niya, pero mas fresh pa rin talagang tignan ang pambato ng Pilipinas na si Nikki Dimora. Pareha sila ng curly hair, pero parang mas gusto ko ang pagka-curly hair ni Nikki Dimora more than kay USA. Kay USA kasi parang feeling ko sobrang kinky ng hair niya, tapos yung ang hirap ayusan. Hindi katulad nung kay Nikki na mararamdaman mo, yes, curly ang hair niya, pero soft yung dating, di ba? So parang kung beauty wise, I think talo dito si USA kasi yung beauty kasi ni Nikki talagang kumakabog eh. Yung kumbaga wala siyang pinipili na kumbaga lahat ng bawat anggulo maganda siya. So performance level, doon naman niya matatalo si Nikki kasi sa performance ay aminin naman natin na iba talaga yung ibinubuhos na galing ni Miss USA sa performance level. Pero si Nikki Dimora, iba pa rin yung ibinibigay, talagang alindog at yung pagiging fresh overload niya. Plus, alam mo yun, mahal si Nikki kasi ng camera eh. Kahit saan tignan siya ang angulo, maganda siya, di ba? So, doon siya nadadali. And then, pumapangalawa dyan, I think si Peru. Pwede din sa last two standing, si Peru. Si Peru kasi, isa to sa mga maiingay. Saka grabe ang followers ni Peru ha. Talagang nag-uumapaw. Sobrang nagugulat ako kasi ang tindi ng followers ni Peru. So, imaginein mo, kalahating milyon bumoto na sa kanya dun sa So, hindi imposible na si Peru ay isa sa mga pwede talagang makipag-dagulan dito sa competition at maging last two standing sa competition. Diba? Pwede rin si Nikki at saka si Peru. Nakikita ko din na pwede din si Miss Dominican Republic. To be honest, si Dominican Republic, iba din talaga ang charisma. Yes, maganda din siya nung Vietnam Fashion Week at maganda din siya nung preliminary ng swimsuit round. Kumbaga sa swimsuit round rematch nila, sobrang panalo yung performance niya doon at panalo din siya sa So hindi rin ako magtataka na mag-last two standing si Nikki at saka si Dominican Republic. Beauty, pareha silang maganda. To be honest, mas gusto ko talaga yung ganda pa rin ni Nikki kasi mas fresh siyang tignan. Either na bata ang itsura ni Dominican Republic ha, pero in terms of beauty, kayang kabugin talaga ni Nikki yung beauty ni Dominican Republic. Kaya lang kung in terms of performance level, mas parang papaboran dyan si Dominican Republic kasi talaga namang grabe din naman talaga yung performance ni Dominican Republic. Pero sabi ko nga, ang bala dyan ni Nikki Dimora ay silent killer, di ba? So, yon. So, sila yung nakikita ko na pwedeng maging tinik kay Nikki Dimora sa competition na to. Pero hindi ko rin masasabi. Tignan din natin. Malay mo, biglang mag-magic si Nikki Dimora sa finals ng Miss Grand International. Pag nakapasok siya sa semifinals, ang laki nung chance niya talagang makarating sa dulo ng laban, lalo na pag naitawid niya yung swimsuit round. So yon, pag once na natawid niya yon, tapos yung energy niya ay talaga naman nag-match doon sa competition, ay nako, good luck. Kaya para sa akin, kung para kay Nikki to, mangyayari ang mangyayari. Ando doon lang tayo na hinihintay lang natin na talagang magpasabog si Nikki ng todo-todo. I think naman sa kanyang evening gown, nag-e-expect talaga ako na bongacious talaga ang gagamitin ni Nikki na evening gown dito sa Miss Grand International. At parang feeling ko, doon talaga makikipagsabayan si Nikki ng todo-todo. Gusto ko yung ayos niya sana, yung ayos niya noong coronation night ng Miss Grand Philippines. Gusto ko magganon si Nikki, yung ganon look talaga. Kasi parang na-miss ko yung looks niya ngayon. And then I think yung eksena niyang yun, ayun talaga ang magpapakabog kay Nikki sa mga kandidata na lumalak dito. Ay nako, pag ganon yung itsura niya, panalo na to, di ba? So, yon. So, malalaman natin yun sa prelim kung ano yung gown, kung ano yung pasabog, kasi doon naman talaga magkakaalaman.
But sa ngayon, nakikita ko din naman si Nikki na pwede talagang makatayo sa dulo ng competition para maging last two standing sa competition na to. At kung meron mang mga makaka-last two standing talaga si Nikki, possible na nandiyo dyan si USA. Si USA talaga ang nakikita ko na isa sa mga pwedeng niyang maka-last two standing sa competition ng Miss Grand International ngayong taon na to. At hindi imposible yun, guys. Hindi imposible na mangyari to. And then, bukod kay USA, nakikita ko din na pwede din si Peru, pwede din si Colombia, pwede din si Dominican Republic, and either Netherlands. Diba? Si Netherlands, iba din yan. So, yun. Sila yung mga nakikita ko na pwedeng maka-last two standing ni Nikki dito sa competition ng Miss Grand International for 2023. Are you excited, guys? Kayo ba, guys? Sino ba, guys, ang nakikita ninyo na pwede maka-last two standing ni Nikki Di Mora dito sa competition ng Miss Grand? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang opinion nyo dito sa mga pinag-uusapan natin at kung sino ang nakikita ninyo na pwede mag-last two standing. So, yun, guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.